Ito naman yung bagong Tecno Camon 50 Ultra na naka MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, naka 1.5 curved AMOLED display with 144Hz na refresh rate, naka Sony camera sensor na rin to at napakaraming IP rating. Meron din tong malaking battery na 6500 mAh capacity, pero ang pinaka nagustuhan ko sa phone na to, maraming mga bagong AI features na mga gamit mo dito. Kaya samahan nyo ako sa video to, mag-test tayo ng mga games, ipapakita ko yung mga bagong AI features at marami tayong pag-uusapan sa bagong Tecno Camon 50 Ultra 5G. Okay guys, yung presyo nito naglalaro sa 18,000 to 25,000 depende sa variant na makakuha nyo, at minsan kapag nag-sale makakamura pa tayo kung makakabili tayo sa Shopee tsaka sa Lazada. At may mga previous pa tayong makakuha dyan, yung mga gift box natin, meron tayong 2 years warranty, 2 months na free replacement, at meron din tayong movie box na 1 year premium membership at 3 years na 50GB na cloud storage. So napakaraming previous kapag bumili kayo ng phone na to, at yung worth ng previous na yan nasa 5,000. So check na lang po natin yung mga link natin dyan sa baba. Well anyway, ito yung box niya. Sa loob ng box meron tayong mga documentation, free tempered glass, SIM ejector pin, Type-C cable, at 45 watts na charger dito. Meron din tayong free hard case dito na nagmamatch dun sa phone natin, at maporma siyang tignan kapag nakalagay na po yung free hard case na to. At sa itsura ng phone, hindi mo pagkakailan na kahawig talaga siya ng Samsung Galaxy S26 Ultra. Pero ang pinagkaiba nila, naka 3D curve po tayo dito sa body at pati dun sa display. Then meron tayong snap button dito sa gilid kapag kumukuha tayo ng mga photos, mga gamit natin yan, at pwede natin i-activate yan sa mga AI features natin like yung Ella. Sa kabilang side naman meron tayong power button, volume rocker, at in-display na rin yung fingerprint scanner natin. Then sa taas naman meron tayong speaker at may nakalagay dyan na Dolby Atmos, IR blaster, tapos anti-noise cancelling microphone. Sa baba naman yung main speaker natin, Type-C port microphone, at dual SIM card. Pero ang pinakamaganda dito na nakita ko, meron tayong eSIM support. So sa mga naka-eSIM dyan, sa mga mahilig mag-travel, bagay sa inyo tong phone na to. At sa display naman meron tayong 6.78 inches na curved AMOLED display, naka 1.5K resolution na po yan, at yung refresh rate naman nito nasa 144Hz na refresh rate. So mataas po yung refresh rate natin ng 144 Usually yung mga ibang brand na stock talaga sa 120Hz, pero hindi naman malaking advantage talaga yan. At ang kagandahan sa 144 na yan, makita mo yung pagka-smoothness ng phone mo kapag mataas yung refresh rate. At ang napansin ko dito, sakto lang sa kamay yung pagka-curve nito at hindi siya ganun kadulas. Sa ibang phone medyo madulas kapag hinahawakan ko, at hindi fingerprint magnet yung back panel nito. So naka wideband L1 certifications na rin tayo, at malinaw din yung peak brightness ito kahit dun sa ilalim ng sikat ng araw, makikita mo pa rin yung phone mo, at maganda talaga yung display sa nakikita ko compare dun sa ibang phone. Buhay na buhay talaga yung screen nito kapag tinitigan mo dahil meron tayong 4500 nits brightness. So malinaw po talaga yan. So kung manood naman ka sa YouTube, supported din po siya ng HDR up to 4K at 60fps. So mag-enjoy ka talaga manood dito sa Netflix at pagdating din sa YouTube. Pero isang pinaka-highlights talaga sa phone na to, yung mga AI features na sobrang dami. At nagulat ako sa mga AI features na to, at free talaga siya. At tinry ko yung iba, parang nasa 60 plus yung mga AI features na to. Hindi ko na maisa-isa sa inyo, pero may mga bago, may mga common, at lahat free po yan. Kahit na mag-generate ka ng mga video, mag-generate ka ng image, free po lahat yan, unlimited po talaga. So nag-try ako ng image to video generator dito. Ito yung mga resulta. Medyo maikli lang yung mga video na process niya, pero nakakatuwa talaga na meron tayong ganitong features na nandito na sa phone natin. Kung bored ka, pwede kang maglaro ng mga ganito. At hindi lang yon, syempre pwede ka rin mag-generate ng mga gusto mo dito, hindi lang sa video pati sa mga photos mo. So nagugustuhan ko rin dito yung AI art gallery na pwede mong gamitin yung iba't ibang templates na gusto mo. Tulad ng mga pinapakita ko sa inyo, pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung glass art na sobrang detalye, at mga gamit mo talaga kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong effects o templates. Marami pa mga templates to, tulad ng mga kilala nating mga paint artists like yung Van Gogh, Picasso, Monet, at marami pang iba. So kayo nang balang maglaro kapag nakabili kayo ng phone na to. Meron ding mga AI na song ID to, person removal o ito yung AI erase natin, mga health indicator, measurement symptoms checker, pero hindi ko alam kung accurate to. At kung gusto nyo katulong talaga sa mga AI features na yan, tutulungan kayo ni Ella, at meron ding bago dito, pinsan niya yata si Dola. So yung mga nabanggit kong AI features na yan, mas lalo pa natin pag-uusapan sa darating na tips and tricks dito sa phone na to. So like, comment, tsaka mag-subscribe lang kayo para mapag-usapan pa natin ng malalim itong Tecno Camon 50 Ultra sa darating na tips and tricks ko dito. At bago natin pag-usapan yung camera tsaka performance, gusto ko pang idagdag yung mga ibang AI features na to, na meron pa tayong Ella Briefing, mga AI Assistant, mga AI Assistant Translation, at marami pang iba. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung AI Team Generator. Actually tinry ko to, ito yung Pikachu na image ko, at grabe yung teams na na-generate niya. Sobrang 3D at magagamit mo talaga.
hindi ko in-expect na ganito kaganda yung pinoproduce niya. Then sa sobrang tuwa ko, tinry ko din yung Mario dito, as in maganda rin yung resulta. So alam nyo na, kapag nakabili kayo ng phone na to, maraming AI features na magagamit natin sa pang-araw-araw na hindi natin makikita sa ibang phones. At isa pang pinagmamalaki ng Tecno dito yung mga features natin pagdating sa camera, dahil meron tong 50 megapixel Sony LYT700C Ultra na camera sensor. Then meron tayong 50 megapixel na telephoto lens up to 100 times digital zoom. Then sa baba naman meron tayong camera dyan na AI flash snap, at dun sa kabilang side sa taas meron tayong 8 megapixel na ultra wide, at sa front facing camera naman 50 megapixel na front facing camera. Actually maganda yung mga photos na pinoproduce niya, lalong lalo na sa broad daylight. May saturation na ipopost mo lang sa social media, pero mas magagamit mo yung 3 times optical zoom kung yung subject mo is medyo malayo sa atin. Mas maganda siyang tignan compared dun sa one time lang. At ang napansin ko dito, kapag kumukuha ako ng mga photos, nakikita ko na maganda na siya, pero mas maganda kapag na-process pa. Mas lilitaw kasi yung kulay na kinuhanan mo at mag-enhance pa talaga yung mga photos dito. Actually mas nagugustuhan ko nga yung mga photos na nakuha ko dito kumpara dun sa Poco X8 Pro Max. Mas litaw kasi yung mga detalye at marami kang magagawa dito sa mga photos kung gusto pang ma-enhance yung mga image na nakuha mo. Dahil nga maraming AI features to na nabanggit ko kanina, meron pa rin tayo dito sa camera. Mga filters, mga super zoom, auto zoom, at meron pa rin tayong flash snap dito para sa mga moving subject natin. Then meron tayong live photos at marami pang iba. At yun nga lang, hindi tayo nabigyan ng 60fps pagdating sa 4K video niya. Meron lang tayong 4K at 30fps, which is masabi ko naman na kahit 30fps siya, stable naman siya at maganda yung mga video na pwedeng pang vlog. So kahit na maglakad tayo dyan, hindi siya malog, at satisfied din ako sa kulay na pinoproduce niya. Then kung maganda yung main camera to sa mga photos na nakuha ko, maganda rin yung front facing camera to dahil naka 50 megapixel nga siya. Sharp yung mga image, maganda yung color tone, at birang-bira talaga ako makakita ng mga mid-range na phone na maganda sa camera, lalong-lalo na sa global market. Halos nasa China phone kasi yung mga gandang front camera like yung mga Ico phones. At meron din tayong 4K at 30fps pagdating sa front video niya, na usually sa mga ibang phone makakakuha lang tayo ng 1080p at 30fps. At dito na masaya ako na mataas po yung binigay nila talaga na 4K at 30fps, at sana next time magkaroon na tayo ng 4K at 60fps sa main camera at saka dun sa front video. So pwede itong pang TikTok, pang content creation dahil maganda talaga yung camera niya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 6,500 mAh capacity ng battery. Actually tumatagal din talaga yung battery nito, at magaan yung user interface niya. Kahit na gamitin mo buong araw kung social media, tatagal din talaga siya dahil meron tayong iOS at naka Android 16 na po tayo dito. At isa pang nagustuhan ko dito, napakadaming English protection na IP66, IP68, IP69 tsaka IP69K na water and dust resistant. So protektado talaga yung phone na to. At kung mabasa man sa ulan yan, malublob sa tubig na hindi mo sinasadya, buhay pa rin yung phone mo. At isa tong phone na to sa pinakamaraming protection na nakita ko. Although may features to na aqua mode na pwede tayong mag-take ng pictures o record ng video sa tubig, hindi ko advisable na idublob nyo talaga sa tubig dahil protection lang po to at pwede siyang masira sa katagalan. Pero kung meron naman kayong case na pwede sa tubig, pwede mong gamitin tong aqua mode na to dahil pwede tayong mag-take ng photos o video using yung volume niya. At kapag nag-exit naman tayo, meron siyang water drainage o malakas na tunog para kung sakaling napasukan ng tubig yung speaker natin, may lalabas niya ng kusa. Pagdating naman sa performance, meron tayong MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, at ang nakuha kong Antutu score dito nasa almost 1 million na. Kung Mobile Legends lang, makakuha tayong 120fps hanggang sa matapos yung laro, walang frame drops, walang lag, at meron pa rin tayong bypass charging dito na wala sa ibang phone like yung Xiaomi tsaka Poco phones. At yan yung nagustuhan ko sa mga Tecno phones na consistent sila pagdating sa bypass charging dahil meron tayong mga features na gito kahit sa mga entry level nila. Alam naman natin tong phone na to hindi siya gaming phone, at ang pwede kong itawag dito parang AI phones na camera phone, parang ganun siya. Hindi talaga siya meant for gaming. Pero makakalaro ka naman ng mga games dito kung pastime lang. Sa mga hindi man yung mga graphics like yung Call of Duty Mobile, makakuha tayo ng 60fps hanggang sa matapos yung laro, at hindi pinagpawisan yung phone na to dahil nakakuha lang ako ng 38 degrees Celsius dito. Then sa PUBG Mobile naman, hindi pa siya nakakuha ng 60fps, makakuha pa lang tayo ng 40fps. Hindi siya ganun kaganda, pero kung gusto nyo pagtyagaan, pwede naman. Then sa Honor of Kings naman, pareho dun sa Mobile Legends, makakuha rin tayo ng 120fps at hindi din siya ganun kainit, makakuha lang tayo ng 38 degrees Celsius hanggang sa matapos yung laro, walang lags, walang raindrops. Talaga makakuha ka dito ng magandang frame dito sa Mobile Legends saka din sa Honor of Kings. At sa mga ibang laro siguro sa mga Genshin Impact, kakayanin naman pagkatsagain mo naman, pero hindi tayo makakuha ng 60fps doon, hanggang 30 to 40fps lang. So yun yung performance niya, saktong-sakto lang yung performance ito o yung chipset niya. Hindi siya ganun kalakasan pagdating sa gaming, pero nakita nyo naman pagdating sa camera at dun sa
sa mga AI features natin, napakadami talaga at nagustuhan ko talaga yung camera nito. Tamang-tama yung mga photos natin sa sharpness at stable din yung video nito ng 4K at 30 fps lang. At sana makuha to sa updates, baka magkaroon tayo ng 4K 60 fps no. Sana bigyan po tayo ng ganito kasi napakaganda talaga ng camera niya. So lahat ng link ilalagay ko sa description at kung hindi ko pa nabanggit yung mga ibang features nito, magkita tayo dun sa tips and tricks ng Tecno Camon 50 Ultra at ilalabas ko na po yan soon. At makikita nyo doon kung ano po yung makukuha nating features at marami akong kakalkalin para sa inyo para makita nyo kung anong makukuha nyo kapag nakabili kayo ng phone na to. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.